Kapag nag-iisip kapag nag-iisip ka whether with yourself or like halimbawa, maling akala, self-interpretation, balisa, matitisurin o matampuhin sa maliit na bagay. Ano pa ba? O kaya mapagmataas ng isip, okey lang naman mapagmataas ang isip basta ang intention ay good, parang nanghuhula ka lang. Pero kapag mataas ang isip tapos masama pala ang iniisip o intention, mali yun. Kahit sa isa lang sa mga yon, nag-isip ka at may impact sa'yo, ano yung epekto? Nag-iisip ka lang, maling akala, tapos nagbubuong scenario, nagreresulta sa discouragement, hindi ka na-inspired, nawala motivation mo, nawala gana mo dahil lang sa ganong pag-isip. Ibig sabihin nun, phantom thinking yon at nagbubunga ng phantom guilt. Yan ang meaning ng phantom thinking at phantom guilt. Halimbawa, point of view ng phantom thinking at phantom guilt. Unang halimbawa, yung kinatitisura ng mga ex-seaters. Nag-iisip sila, paano kaya kung hindi ako makapagbigay? Paano kung masama ang kalooban ko at hindi ko naunawaan? Paano kung wala akong pera at hindi makapagbigay? Dahil lang sa mga ganitong pag-iisip, nagkakaroon ng discouragement. Kapag dumating yon, wala ka ng gana dumalo o gumawa ng tama. Kaya na nga, masama at demonic ang phantom thing kasi nag-cause ng phantom guilt. Wala naman sinsabi sa doktrina na maimperno or matiwalag kung hindi magbigay. So bakit kusa silang tumiwalag? Then it's phantom guilt. Take note, kapag ang ipinapagawa ng thoughts at emotion ay masamang action, then that's phantom thinking. Pangalawang halimbawa, tapos mayroon pang senaryo na ganito. Maraming nagsasalita sa YouTube o sa kanilang mga podcast na sinasabi ang ganito at ganyan. Bakit mayaman si Kuya Daniel? Saan napunta ang pera? May corruption ba? Tapos, kapag tinitignan mo kung paano nila idine-deliver ang statements, parang supreme lawyer sila na para silang nagtatrabaho sa Supreme Court o parang prosecutor na ang bilis at dali-dali ng kanilang pangangatwiran na kahit simpleng pag-iisip lang ay nagreresulta sa self-interpretation at self-perspective nila at agad na nakakabuo ng verdict, parang kinu-contempt o kinu-convict na nila si Kuya Daniel. Parang sa self-interpretation lang, hinatulan na nila siya agad. Parang wala lang kasi malaya lang ang taong mag-isip. Kaya ganoon ang paraan nila ng pag-iisip na para bang mas mataas pa sila sa Supreme Court. Kapag nagbibigay sila ng hatol o perspective point, para bang sila na ang nagtataglay ng katotohanan at napapahiya pa nila ang prosecutor. Hindi ganoon dapat. Bawal yon. May halimbawa tayo dyan, si Kebuloy na hinahatulan ng korte at hanggang ngayon ay nakakulong kasi may ginagather na strong evidence. Kaya nga sabi ni Rick Ross, ang isang organisasyon o leader ay ma-consider na kulto kung kinu-convict o kinu-contempt ng mataas na korte o ng Supreme Court. E sila, mga MCGI exiters, Supreme Court ba sila? Yung mga exiters, para bang dali-dali lang nilang humahatol. Tapos nasabi pa nila na sila daw ang hinahatulan. Ang totoo, sila nga ang unang humahatol kasi dati silang nasa loob ng iglesia. Kaya nga sila nagsalita at lumabas. Hinatulan nila muna ang kongregasyon na mali. Ito pa ibang halimbawa ng phantom thinking, phantom guilt, mag-asawa, abroad ang isa. Yung nasa Pilipinas nag-iisip ng kung ano kaya ang nangyari sa asawa niya doon. Baka nangangalo niya, baka ganito ganyan. Wala namang evidence pero nag-iisip siya. Tapos kapag magkasama na ulit at may phantom thinking at phantom guilt tas pag may maliit na misunderstanding lang, nagkakaroon na agad ng away. Nag-cause dito ng phantom guilt. Resulta, stress, away hanggang minsan magkahiwalay pa. Yan ang classic na halimbawa ng phantom thinking na nag-cost ng phantom guilt. Masama yan. Kaya ang goal dapat ay pagdalo. Kasi sa pagdalo, especially sa Thanksgiving, dun ka nagpapasalamat. Yun ang specific intention ng program. Purihin ang Diyos, handugan siya ng awit, pagpupuri, pagpapasalamat, at pagluluwalhati. Unahin mo muna yon. Pagkatapos, kung totoong naniniwala kang may Diyos, hindi mo masasayang ang pagkakataon na iyan kasi iyon ang intention mo, sambahin siya. Ikaw lang ang nakakaalam niyan. E paano kung halimbawa nag-exit na kayo? So dapat same as is, ganoon pa rin dapat ang madadatnan sana sa inyo. At hayag dapat sa inyo gaya ng ginagawa ng MCI congregation sa Thanksgiving program as always. Kaya ang solusyon, dumalo ng dumalo, magpuri ng magpuri ng walang sawa. Tapos hingin mo sa Kanya, kaya nga may pananalangin at may himno. Hilingin mo sa Diyos na ihandog mo ang bagbag na puso na may pagpapakumbaba. Kapag hindi ka nakaunawa, humingi ka ng unawa. Kapag madumi ang loob mo at marami kang pasan, humingi ka ng malinis na kalooban. Kung kaunti ang pananampalataya mo, kaya tisod ka, marami kang katitisuran, tisod ka sa pagbibigay, tisod ka sa pagtulong, hindi, humingi ka. Humingi ka sa Diyos ng magandang kalooban para maging masaya ang pagbibigay mo.
Nandoon na lahat sa pagkakatipon. Ihain mo ang bagbag na puso. Aminin mo ang nararamdaman mo. Hindi yung sarili mong solusyon na tumiwalag ka. O tingnan mo, maraming Exeters ang tumiwalag. Wala na silang congregation na sama-samang naghahandog ng papuri. Tingnan mo, ang iba nagkiklaim ng atheist daw sila, ang iba agnostic deo, ang iba floating. O nasaan ang pinaka-importanteng responsibilidad ng tao sa Diyos, ang sama-samang pagpupuri? Wala. Hindi hayag sa inyo. Ang totoo pa, Exeter versus Exeter, nag-away kayo, nagpapaunahan sa talino, kaya nagkakabahabahagi. May iba pang umiiyak-iyak kunwari. Iyan ang mga hayag ng phantom thinking. Matampuhin, matitisurin, mataas ang isip, pero sila rin ang nadaya, kaya tama ang sinasabi sa Biblia na ang puso ng tao ay mandaraya. Sino ang nakakaalam? Walang nakakaalam. Pero kapag ginamit mo ang salita ng Diyos na parang tabak na may talim sa magbilang panig, lumalabas ang intention sa ginagawa. Tingnan mo, wala na kayong kaayusan. Puro pa imbabaw na karunungan. Solution. Ang solution ay magpuri pa rin sa Thanksgiving program. Kaya ang goal dapat ay pagdalo. Kasi sa pagdalo, especially sa Thanksgiving, doon ka nagpapasalamat. Iyon ang specific intention ng program. Purihin ang Diyos, handugan siya ng awit, pagpupuri, pagpapasalamat, at pagluluwalhati. Unahin mo muna yon. Pagkatapos, kung totoong naniniwala kang may Diyos, hindi mo masasayang ang pagkakataon na yan kasi iyon ang intention mo, sambahin siya. Ikaw lang ang nakakaalam niyan. E paano kung halimbawa nag-exit na kayo? Hindi. Dapat same as is, ganun pa rin ang madadatnan sa inyo at hayag sa inyo, gaya ng ginagawa ng MCGI congregation sa Thanksgiving program. Kaya ang solusyon, dumalo ng dumalo, magpuri ng walang sawa. Tapos hingin mo sa Kanya, kaya nga may pananalangin at may himno. Hilingin mo sa Diyos na ihandog mo ang bagbag na puso na may pagpapakumbaba. Kapag hindi ka nakakaunawa, humingi ka ng unawa. Kapag madumi ang loob mo at marami kang pasan, humingi ka ng malinis na kalooban. Kung kaunti ang pananampalataya mo kaya tisod ka, marami kang katitisuran, tisod ka sa pagbibigay, tisod ka sa pagtulong, hindi, humingi ka. Humingi ka sa Diyos ng magandang kalooban para maging masaya ang pagbibigay mo. Nandoon na lahat sa pagkakatipon. Ihain mo ang bagbag na puso. Aminin mo ang nararamdaman mo, hindi yung sarili mong solusyon na tumiwalag ka. O tingnan mo, maraming Exeters ang tumiwalag. Wala na silang congregation na sama-samang naghahandog ng papuri. Tingnan mo, iba't claim na atheist daw sila, ang iba agnostic daw, ang iba floating. O nasaan ang pinaka-importanteng responsibilidad ng tao sa Diyos, ang sama-samang pagpupuri? Wala. Hindi hayag sa inyo. Ang too pa, Exeter versus Exeter, nag-away kayo, nagpapaunahan sa talino, kaya nagkakabahabahagi. May iba pang umiiyak-iyak kunwari. Yan ang mga hayag ng phantom thinking, matampuhin, matitisurin, mataas ang isip pero sila rin ang nadadaya. Kaya tama ang sinasabi sa Biblia na ang puso ng tao ay mandaraya. Sino ang nakakaalam? Walang nakakaalam. Pero kapag ginamit mo ang salita ng Diyos na parang tabak na may talim sa magkabilang panig, lumalabas ang intention sa ginagawa. Tingnan mo, wala. Wala na kayong kaayusan, puro paimbabaw na karunungan. Point of view, marami sa mga Exeters o closet members ay nakatali sa ganitong pattern dahil sa phantom thinking na nag-cost ng phantom guilt. Ito ay psychological finding. Solusyon, huwag pilitin na huwag mag-isip. Automatic, kasi yan sa isip at mood of mindset. Ang importante, huwag hayaan na kumilos ang isip sa mali. Kasalanan sa puso at isip ang phantom guilt at phantom thinking kahit hindi ginagawa sa literal. Kaya ito ay kasuklam-suklam sa puso at kasuklam-suklam na pagnanasa sa isip na kahit hindi nagagawa ay nananatiling kasalanan sa psychological sense. Phantom thinking and phantom guilt. Quick breakdown, ano to? Yung mga pag-iisip na wala namang ebidensya, maling akala, sariling interpretasyon, balisa, overthinking. Pag pinabayaan, nagbubunga ng discouragement, nawawala motivation mo. Yan ang phantom thinking at ang epekto nito ay phantom guilt. Paano gumagana? Isip lang ng isip ang tao. Automatic yan. Pero kapag yung isip humula ng masama, nag-interpret ng mali, gumawa ng dark scenarios, nakakabagsak ng loob, hindi ka na makadalo, hindi ka na makagawa ng mabuti. 3 halimbawa, Exeter mode. Paano kung hindi ako makapagbigay? Paano kung masama ang loob ko? Paano kung mali ang intindi ko? Boom, discouragement. Boom, walang gana. Boom, lumalayo sa gawain. Demonic vibes talaga kasi nag-cause ng phantom guilt na wala namang basehan. Mag-asawa, yung Mr. nasa abroad, yung asawa sa Pilipinas, nag-iisip ng baka nangangalunya na yon. Walang ebidensya. Pag-uwi, away agad. Pag nagtagal, hiwalayan. Phantom thinking nag-cause ng phantom guilt, relasyon wasak. 4. The core truth,
Ang phantom thinking at phantom guilt ay kasalanan sa puso at isip kahit walang literal na aksyon. Psychological ito, kasuklam-suklam sa puso, mas kasuklam-suklam sa isip, intense side. 5. Solution. Hindi mo mapipigilan ang pag-iisip. Natural yan. Pero kaya mong pigilan ang pag-aksyon sa maling iniisip. Hayaan mong sumagi pero stop bago ito gumapang sa mood of mindset mo. Huwag sundan, huwag patulan, huwag i-act. Doon ka lumalakas, doon ka umaangat, at doon nawawala ang phantom guilt. 'Di ba? Ganito kasi yan, puro bunga ng phantom thinking ang pinagmumulan ng mga sinasabi nila tapos nag-cost pa ng sarili nilang phantom guilt. Paano sila paniniwalaan ng kahit sino kung sila mismo hindi stable ang isip, hindi stable ang mood of mindset, at hindi stable ang spiritual standing? Kung talagang tama sila, dapat meron silang hayag, malinaw, at consistent na pinaninindigan pagkatapos nilang mag-exit. Pero wala. Walang malinaw na pagtitipon, walang sama-samang pagpupuri, walang pasasalamat, walang gawain, walang pattern of worship. Nothing. Zero. Flatline. Samantalang dati sa MCGE, alam nila ang sistema ng pagsamba, ang oras ng pagpupuri at ang halagang espiritual ng pagdalo. Pero nung umalis, yung iba nag-claim na atheist, yung iba agnostic, yung iba floating, parang dahong tinangay ng hangin, walang direksyon, walang mission, walang ministry. Paano magiging tama ang isang tao kung yung mismong direction niya wala? Corporate Logic 101, your output defines your credibility. Ano output nila? Puro reklamo, puro hinaing, puro emotional projection. Kaya ang conclusion simple lang, the way they think equals negative. The way they feel, negative. Resulta, alipin ng phantom thinking at phantom guilt. At ang pinakamadaling tamaan nito, yung mga matitisurin, yung mga matampuhin, yung mababa prefrontal cortex activity at sobrang dominated ng limbic system. Basic concept yan ng emotional hijack. Kapag hindi mo sinuri yung naiisip mo, hindi mo kinontrol yung limbic response mo at hindi mo inangat yung mood of mindset mo, automatic ka talagang magiging biktima ng sarili mong ilusyon. Kaya sa totoo lang, hindi sila lumabas kasi mali ang doktrina. Lumabas sila kasi sila mismo hindi nila nalabanan ang sarili nilang phantom thinking at phantom guilt.